Paano kung may isang kaibigan kang namatay na hindi man lang nakakilala kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Saan kaya pupunta ang kanyang kaluluwa? Narating niya kaya ang masayang lugar? Sa gabing pahinga ang nais ng katawan, tila bangungot ang iyong mararamdaman. This is a letter from hell. Net. 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 Alam mo bang nangyari sa akin ngayon? Habang pauwi ako, nagkaroon ng napakalaking aksidente. Isa ako sa kabilang sa aksidente. Pagising ko, bigla na lamang ako nakakakita ng mga bagay na hindi ko dapat nakikita. Nakakarinig ng mga bagay na hindi ko maunawaan kung ano. Para akong nasa isang pila. Hindi ko mawari kung anong pila yon. Nung tinanong ako ng isa, ano bang pangalan mo? At sinabi ko naman. At nagsimula silang hanapin ang pangalan ko sa aklat na tinatawag daw nilang aklat ng buhay. At doon, matagal nilang hinanap ang pangalan ko. Alam ko na wala doon at hindi doon nakasulat ang pangalan. May mga anghel na lumapit sa akin, hinawakan nila ang magkabilang braso ko. At dinala nila ako sa isang lugar na hindi ko alam kung saan. Tinanong ko sila, saan niyo ko dadalhin? Pero wala akong natanggap na sagot. Nagtanong uli ako, saan niyo po ba ako dadalhin? Di ulit sila sumagot. At sa huling pagkakataon, nagmakaawa ako, sa inyo po ako dadalhin. At sa wakas, sinagot nila ako. Sabi nila, alam mo ba, na ang taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay paparusahan sa impyerno ng napakatagal na panahon. Natatakot ako. Dinala nila ako sa isang parang kulungan. At doon, iniwan nila ako ng napakatagal. At nag-isip ako, alam mo ba ako ang nasa isip ko? Ikaw! Ikaw ang nasa isip ko! Sabi mo kaibigan kita! Sabi mo kaibigan kita! Sabi mo isa kang Kristiyano! Palagi kitang tinatanong, paano ba maging isang Kristiyano? Paano ba tanggapin si Jesucristo? Pero, kapag nauungkat ang ganyang mga talaga yan, hindi mo ko pinapansin. Bakit di mo sinabi sa akin na meron palang impyerno, na kailangan palang tanggapin si Jesucristo para hindi ako mapahamak? At ngayon wala na akong pagkakataon. Alam kong paparusahan din ako habang buhay. Naalala mo? Kanina, tinanong ka ni Ezra kung paano ba maging isang Kristiyano. Tinawanan mo lang siya. Tinanong ka ulit ni Berna. Hindi mo siya sinagot. At sa huling pagkakataon, bago nangyari ang disgrasyang ito, tinanong kita kung paano maging isang Kristiyano para tanggapin si Jesucristo! Pero tumawa ka lang. Hindi mo sineryoso yung tanong ko. Natatakot ako. Naririnig ko sila. Humingi sila ng tulong. At alam ko, makakasama ko na rin sila. At
Nagsisa na rin ako sa hihingi ng tulong. Ayan na sila! Papalapit na sila! Ayoko sumama sa kanila! Ayoko sumama! Bes, tulungan mo ako! Huwag niyo ako ulit! Ayoko sumama sa inyo! Bes! Tulong!